Hello, good morning mga ate, kuya bunso. Nandito kami ngayon sa Capiz. So dito kami sa parte ng Capiz na kung tatawagin mayroon ditong Kiblan Nature Park. So kung mapapansin nyo sa taas doon, pakita ko sa inyo yung rock climbing, mayroong imahe ng isang malalaking gorilla. So siguro dahil mga parang eco park, maraming kahoy, so dati siguro baka dito rin nanirahan din yung mga unggoy, kasi mayroon silang image o yan, malalaking gorilla. So ito ay tourist spot nila dito sa Capiz, so maya ate kuya bunso kumuha pa yung ticket yung kasama namin yon. Kumuha pa ng ticket. Mayroon pa kaming area dito na pupuntahan na yun nga, tourist spot. Makikita natin kung ano pa ba yung magagandang mga view dito sa Capiz, dito sa Kiblan Nature Park. So tara ate kuya bunso, puntahan natin sila dahil nakakuha na yata ng ticket. Alright. So dito, itong lugar na to, dito yung parking area. So ngayon siguro wala masyadong tao dahil dalawa lang yung sasakyan namin nadala, tsaka yung isa na parang sasakyan lang ng barangay. So parang solo namin ngayon yung lugar dahil maaga nga kami dito nakarating. Galing kami doon sa hotel namin tinutulugan. Pagkatapos naming mag-almusal, dumiretso po kami dito sa Kiblan Nature Park. So nandito sila ngayon sa ito yung gate. No helmet, no travel policy. So ayan. So ito yung kung tawagin pala to ate kuya bunso, Sohot Cave and Spring Resorts. So yan Sohot Cave Spring Resorts. So first time din namin makarating dito sa lugar na to sa Capiz. Kasi itong Capiz, balita lang namin dati na mas matindi dito pag mayroon kang langis. Pag mayroon ka ng langis, pwede ka na magiging Superman. Pero siguro balita lang po yon, ate kuya bunso. Hindi po siguro totoo dahil hindi naman yan patunayan. So magbisitahin pala nyo yung lugar dito nila. Marami rin para silang tourist destination. So yan, okay. Medyo nakita na natin ang entrance. Kuweba nga talaga. Baka dyan nga nagtatago siguro si Yamashita, yung general ng Hapon. Alright. So nakalagay doon, pakita ko lang sa inyo ate kuya bunso, I love Sohot. So itong lugar na to ay Sohot Cave, na parte po ng tourist destination ng Capiz. So marami kami. So yan mga kasama ko. Alright. So ito na ate kuya bunso, papasukin na natin yung kanilang kuweba. So sa mga nagnanais na makarating dito sa Capiz, isa sa pinakamagandang pasyalan ay itong tinatawag nilang Sohot Cave. Sohot Cave dito sa Capiz. So yan ate kuya bunso. O yan, ilapit ko kamera. Yan, yon ang kuweba. Alright. So para klaro mga kuya ate bunso, lalapitan natin. Lalapit. So bago ka makarating kuya ate bunso doon sa kuweba, dito pala yan ay isang malaking ilog. So ito na po yung bungad ng kuweba. Ito ay parte rin sa kuweba, itong bungad niya na makita mo. Mayroong upuan siguro dito
Yun sa mga magsusyuta, pwede rin dyan magpahinga at mag-upo-upo. So yan, may mga upuan sa ilalim ng rock cave. O yan, o. So yan. Alright. Kaya napakalinaw daw ito pag hindi ulan. Ito, kung bato mo sila. Kaya takot ako kasi meron na pumasok at hindi nakalabas. Marami lang tanya ni. So yan, may mga upuan sa gilid. So ito na po, Kuya Ate Bunso, yung kuweba. Ayan. Ano, gusto ba niyong pasukin natin yan, mga Kuya Ate Bunso? Ang kuweba. Pero bago yan, bago tayo pumasok, mayroon tayong guide dito, mayroon tayong guide dito para tatanungin natin kung ano ba ang nasa loob ng kuweba. Pero bago tayo pumasok dyan, mga Ate Kuya Bunso, ayan, oh. So yan yung ito yung bungad ng kuweba. Oh. Ito, Ate Kuya Bunso, ito yung kanilang mga batas dito. So basahin natin bago tayo pumasok sa kuweba, Ate Kuya Bunso. Ito yung mga rules na dito. Ha? Ito yung mga rules nila. Bawal magkalat ng basura. So siyempre, bawal magkalat ng basura sa loob. Pahibalo. Bisaya lang kasi ito, Ilonggo, pahibalo. Kumbaga sa Tagalog yan ay basta Tagalog, pahibalo. Mga dapat mo patatandaan. So ito, basahin natin, bawal magsulod sa kuweba, mga wala siyang tour guide. So sabi nila, bawal tayo pumasok dyan na wala tayong kasamang tour guide na taga rito. Sa sulod sang kuweba, bawal mag-ihi. So bawal ka rin umihi doon sa loob. Sa sulod sang kuweba, bawal kang umihi sa loob ng kuweba. Kung ikay naiihi, dito pa lang sa labas, umihi ka na. So kailangan ang iba yung pag-ingat sa pagpasok sa loob ng kuweba. So yan po yung batas na dito para sa iyong safety. So yun, dapat sundin natin yan. Hindi natin pwede hindi sundin dahil yun po talaga ang patakaran para maging safety ang bawat isa na pumasok dito sa kuwebang ito. Alright. So ito yung labi ng kuweba. Yan. So talagang na ang formation ng rock formation niya para siyang bubong na naka ganyan. Alright. So yun yung formation niya. So mga kasama ko nagpusing-pusing dito, nagpaganda-ganda dito. Ayan, eh. So ito yung mga kasama ko. Daanan natin sa camera. Daanan lang. Alright. So, teka mga Ate Kuya Bunso. Standby kayo. Huwag kayo pumasok dyan, nakalagay dito. Huwag kayo pumasok na walang guide. May nakita akong balat ng sawa. Yung balat ng sawa, ayan, so ibig sabihin, Di mo nakikita yan sa taas mo. ibig sabihin, may balat pa, may sawa dito kasi may balat, oh. Hindi yan sawa. Alright. Yan eh. Sino kay kuya? Dito na, Jessica. Ano? Oo, yan, yung balat ng ahas. Oh, yan. Laki. So malaki ang ahas dito. Kaya napaka-delicate na pumasok para dyan sa loob na wala talagang taga rito na mag-guide natin. Alright. Tanbay lang si Ate Kuya Bunso dahil nag-picture kami dito. Kasi kailangan lang ng picturean to para makita namin sa aming mga anak na nandito kami sa parte ng Capiz. Hindi kami takot na ipakita sa aming anak kung saan kami nagpunta. Ay, teka. Akala ko yung original to. Na nakadapa. Ano pala yan? Parang may Godzilla. Yun, oh. Nakadapa pero ano yata yan? Human creature lang yan.
Kayo na lang mag-selfie. Ito yung naka-ano to siya, naka-ready na talaga to dito sa kuan. So yan yung sinasabi nila na stalactite and stalagmite ba? Alright. So dahil wala pa yung tour guide natin, pakita ko lang sa inyo yung akala ko ito na yan. Pero mayroon silang kinikreate dito na parang malalaking hayop na anong klaseng hayop, hindi namin alam dahil wala pa yung tour guide namin. So habang naghihintay kami sa aming tour guide, right, sa kuwebang yan, dito muna kami sa paligid ng kuweba. Alright. So yan mga anak, kung makita nyo, kung alam nyo na sa ano daddy nyo, napakabit ng daddy nyo, na dito lang, pasyal-pasyal lang. So, alright, Ate Kuya Bunso, wala pa tayong tour guide. Dito muna tayo sa labas ng kuweba para makita rin nyo yung mga paligid ng kuweba. Alright. So, ito yung paligid niya. Yun na nga siya. Dati yung may ilog. So, ito may tulay siya, patawid. Ito yung kuweba. So, ito yung kuweba. Ito yung tulay na tatawirin natin. At pagtawid dito sa tulay, titingnan pa natin kung ano pa yung makikita natin sa gilid ng kuweba nila dito. Na isa sa mga tourist spot ng Capiz. Alright. So, yan ilog. Ito yung tulay, maliit na tulay. Tapos pagtawid mo sa tulay, Ate Kuya Bunso. Alright, so yan, mayroon silang mga kubo dito na pwede mong pagpahingaan. Alright. So yan, mga kubo na pwede mong pagpahingaan. So yan, hindi ko lang alam kung pwede, mayroon ba silang sunmig light dyan. So, lapitan natin Kuya Bunso yung ilog na mayroon ditong nakalagay na I love Suhot. So yung mga kasama namin nagpicture sa baba. So siguro may mga salbabida sila. Yan, pakita ko lang Ate Kuya Bunso. Siguro yung ilog na yan, kung medyo maganda yan, pwede siguro maligo dyan. Dahil napakalaki. Kung tutusin, parang swimming pool na napakalaki. I love Suhot. Si ano para kita kita. Ito yung cameraman namin, Taga-Capiz na siya. Ayan, siguradong may langis yan. Alright, tapos na kami mga picture natin Kuya Bunso. Tuloy-tuloy lang natin yung paligid ng kuweba. So nakalagay dito, I love Suhot. So ito palang spring dito ay nakapangalan pala to ng ni Martina. So nakalagay dyan, lapit natin. Martina's Suhot Spring. So si Martina, babae ang may-ari nito kasi Martina. Alright. So yan po Ate Kuya Bunso, ang paligid ng kuweba dito sa Suhot. So ibalikan natin yung labi ng kuweba. So yun Yun. Ayan. Dahil maaga kasi nagpunta kami dito, hindi pa nakarating yung tour guide. Kaya dito muna kami sa paligid ng kuweba. Lubusin daw, galing doon.
So sa taas ng kuweba yon, puro din sila mga kahoy, kagubatan. So yan. So napaka-fresh ang malanghap mong hangin dito. So ano bang gusto natin makita ito sa paligid ng kuweba? Naghahanap rin kami dito na yung, kasi itong ruwas kasi ilongga rin, baka may masalubong kaming ilongga na kambing. Alright. So ito yung mga kubo ulit, Ate Kuya Bunso, na pwede mong pagpahingaan. So medyo maaga kami, wala kami magpatungan kung ano yung mga pwedeng kainin dito. Kung mayroon ba rin sila ditong pang tulak, beer, or alak. So yan, mga kubo nila. Dito sa Sohot Spring. Yan si ate, taga rito. Ate, pwedeng magtanong? Dito sa kubo nyo, ito yung pahingaan ng mga pumupunta dito? Ito yung open na cottage, sir. Oo. Meron kaming tag 250. Mm-hmm. Ito po siya. So 250 yan kada kubo. Opo. Tsaka meron Holdy na yan, holdy na. So ano yung mga menu na dito na pwedeng orderin po namin? Okay, meron kami po, sir, na barbecue. Andun po sa likuran. Barbecue yung baboy. Yung baboy, Manok. manok, chorizo, hotdog. Meron ding pusit, dried Oo. pusit, tsaka stick fish. Oo. Meron din kaming kanin na pwede yung Pwede rin kanin. So pagkatapos ng kumain, siyempre kami mga lalaki, pagkatapos ng kumain, mga pantulak mayroon din. meron din, sir. Ano yung mga- Soft drinks kami, meron din kami Red Horse, Oo. Sanmig, Gold Eagle, yung Mocho King. Gold Eagle. Oh. Meron din, oo. So parang yung gusto namin tikman. Magkano yung Gold Eagle? 140. 140. Yung malaki na, sir, yung Mocho So mamaya order kami ng Gold Eagle kasi hindi kami natikman ang Gold Eagle kasi sa amin sa Maynila, puro lang kami doon San Miguel, San Miglay. So mamaya. So maliban doon sa dito sa kubo nyo, yung pagpasok doon sa kuweba, Pwede rin po kayong pumasok dun sa kuweba. Pag gusto nyo, meron pong tour guide. mm, Yung ano po namin, good for 10 person is 500 po siya. mm, Pero ngayon po hindi po pwede kasi nakabaha po. kasi may nakita kami, Maputik yung may nakita kami ganyan doon sa bungad ng kuweba, yung balat ng ahas. Parang nakakatakot. Doon sa taas, mayroon. Laki, mahaba. So kailangan may tour guide, no? Oo. So, Kailangan talaga may So, ngayon, tour guide. hindi- Kasi marami pong mga ano doon, pintuan. Iba-iba yung ano nila. Yung pagpasok mo. ano bang sa loob talaga dapat maganda ba doon? Meron po siya, sir, na iba't ibang rock formation. Oo. Oo, na makikita nyo. Merong bats, mga paniki. Paniki, yun, maganda. Meron ding mga ibon, yung balin sa sayaw. Mm. Yung puga niya po yung ginagawang soup, yung supas. Yes, masarap ba nga daw yun, no? Tsaka, iba't ibang mga mga hugis ng bato. Yun. Yung mga stalagmites, stalactites. So sa inimagine ko lang, madam, parang maganda talaga sa loob. Kaso ngayon, hindi pwede, no? Dahil, Madulas. bakit hindi pwede? Madulas. Pag naulan, hindi pwede. Oo, bumabaha kasi, sir. Bumaba. So yan lang, Ate Kuya Kahit Bunso. kahapon, bumabaha. Sayang kasi kanina gusto namin pumasok at sabi pala ni ate dito, pag madulas at naulan nga, hindi nga pwede dahil madulas. So Madulas. Mahirap. para safety rin ang mga turista na pumunta Tsaka may dito. daanan tayo na na meron tayong parang nagdadakwok o kaya gumagapang. Oo. Kaya yung pangalan ng suhot, dyan galing sa kuweba. Ayun. Sige ate, maraming salamat. Ano pangalan ni ate? Dona, sir. Yan po mga Ate Kuya Bunso, pag pumunta kayo dito sa Sohot Spring, si Ma'am Dona po, pwede nyo kausapin si Ma'am Dona para malaman nyo kung yung ano yung bawal at saka yung pwede po natin gawin dito sa Sohot Spring, sa Capiz. So ngayon Ma'am Dona,
Habang nagpahinga kami, bigyan mo kami ng 2 eagle. Kasi agila kami eh. 2 eagle ng mutso ba? Oo. Alright, so thank you Ma'am Donna. Sige sir. Thank you Ma'am Donna. Welcome, sir. Okay. So yan po ate Kuya Bonso, napakabait po ng staff dito si Ma'am Donna. Thank you, sir. Alright, thank you Ma'am Donna. Yes, sir. So yan yung mga kasama ko sa baba. Kaya si Ma'am Donna may in-order pa ako. Ha? Babalik yun kasi may in-order ako. Oo. Yung wala sa Manila, in-order ko. Brother! Brother! Dito tayo! Ay, baka buo tayo. So yan mga ate Kuya Bunso, nakausap pa natin yung isa sa staff dito sa Sohot Spring. So alam na natin kung yung anong dapat pala nating sundin, yung mga bawal at saka hindi. So maliban doon sa mga karitulan nila na mababasa natin, maganda talagang magtanong rin tayo kung ano yung mga gagawin natin at saka hindi dapat natin itong gawin. Kaya dapat na talagang susunod tayo dahil para na rin sa kaligtasan ng natin at saka sa pagkaligtasan sa mga pumupunta dito. So mahirap na yung magpamarunong-marunong ka na hindi mo alam yung hindi dapat gawin dito dahil delikado nga rin ang kuiba kung papasok ka ng basa o may ulan. Kasi kagabi kasi may ulan kaya basa yung labi ng kuiba, makita mo yung labi ng kuiba talagang basa. So mayroon daw sa kuiba sa loob na makikita mong marami na gawa ng nature. So maganda sana kung mapasok pero siyempre bawal kasi madulas. Hindi natin pilitin ate Kuya Bunso. So andito lang kami sa paligid, may mabasa tayo dyan sa poles na yan na bawal tumalon. Yan. So para na siya sa safety din lahat. So yan po ate Kuya Bunso, maraming salamat po at mabuhay ang Capiz.